Isang linggo pa bago magpasko pero sobrang mahal na raw ng lechon dahil sa banta ng African Swine Fever. Mula sa binansagang lechon capital na La Loma sa Quezon City, magbabalita si Merrimon Reyes. Merrimon, abay magkano na ba ang lechon ngayon? Cheryl, pumapatak na sa 500 hanggang ilang libo ang nagiging patong sa presyo ng lechon dito sa La Loma, QC at batay nga sa mga lechon na nakausap natin dahil ito sa kanilang pahirapan pagdating sa supply ng lechon. Isa na dito, especially yung African Swine Fever na isang sakit na nagbibigay ng mataas na mortality rate sa mga baboy at posible kasi itong makahawa sa iba pang mga baboy. So pagka nagkataon ng ganito, mahihirapan yung mga nagsusupply kaya nagtataas sila ng presyo. Kung dati ang presyuhan ng ng maliit na lechon ay nasa 6,000 to 7,500, ngayon nasa 7,000 naman na hanggang 9,000 at pwede pa itong tumaas sa mga susunod na araw. Habang ang mga medium naman na umaabot din ito ng nasa 10,000 pataas, samantalang dati 8,500 to 10,000 ang presyo at pagdating naman sa mga large, pumapatak dati ng 10,000 to 20,000 pero ngayon halos nagiging minimum na ang 8,500, 9,000 pataas hanggang 25,000 pesos. Depende pa ito sa laki, Sheryl. Pero sa kabila ng banta ng ESF, Merrimon, tuloy pa rin ang bentahan. So paano nakakasiguro yung mga mamimili na safe nga ang mga baboy dyan? Yes, Sheryl. Nagtayo dito ang Veterinary Department ng QC kasama ang Bureau of Animal Industry ng mga checkpoints, poultry and swine checkpoints sa paligid ng QC para masiguro na walang magiging cross-contamination na mangyayari, especially para sa mga baboy na manggagaling sa mga sources ito tulad ng Batangas na pinakamalaking pinagkukuhanan ng baboy, Quezon, Marinduque, Mindoro at nakastation ngayon ang mga checkpoints around Pearl Drive, Commonwealth, Kaingin Road, Balintawak, Mindanao Avenue, Tantansora Avenue at saka pa ang Bundok, NS Amoranto, La Loma. 24/7 silang nakatoka dito at base sa nakausap natin na si Inspector Pascual, titignan nila dito bukod sa pagsilip kung may sintomas ba yung mga baboy na karga ng mga truck na daraan dito, inaasahan din nila na maipipresenta sa kanila ang shipping permit, veterinary health certificate at laboratory test results na nagpapakitang negative ang mga ito sa anumang sakit na kailangan ikabahala ng mga nagtitinda o mga mamimili, Sheryl. Pag meron din palang na-question sa mga ito, ay posible silang madala sa bureau para ipatest at kapag na-flag down sila, hindi na sila maaaring magpatuloy dito, Sheryl. Merrimon, malaki-laki rin yung itinaas na presyo ng lechon. Kung hindi afford yung buo na lechon, pwede bang tingi-tingi per kilo? Yes, Sheryl. Ang nasabi sa atin dito, bukod sa mga nagbebenta ng buo-buo dito, alam kasi nila na hindi naman lahat ng kapatid natin ay makaka-afford ng nasa 6,000 pataas na buong lechon. Kaya tulad sa akin dito, nakabili ako ng 1/4 na lechon na nagkakahalaga around 350 to 380 ito. Pero dahil nakausap natin sila at alam naman nila na hindi afford ng lahat ng mga Pilipino, nakuha natin ito ng 300 pesos lamang. Sa Ryan's lechon natin ito nabili. Ito siya, titikman lang natin mabilisan. Malutong at masarap, Sheryl. Parang natakam ako sa'yo doon Pero ano yung dapat tandaan ng mga mamimili dyan sa La Loma, Merrimon? Baka may mga tip ka. Yes, Sheryl. Pagdating kasi na magpapasko, marami ang nagpapareserve na dito ng mga lechon. So since ngayon nagkakaroon ng problema o issue sa supply, para sa mga may gusto pang maghanda nito ngayong magpapasko o para sa bagong taon, mas maganda na raw na magpa-reserve na sila hanggat kaya pa, pumunta na dito, bumili, para masiguro na meron silang maihahain. Pero para naman daw sa mayroong mga hinahabol na budget ang nasabi sa atin ng mga lechonan dito, madadaan naman daw sa usapan at panigurado naman na meron ditong kilo-kilo para sa lahat ng mga Pilipino. Sige, hihintayin ka na lang namin sa pagbabalik mo dito sa studio, ha? Huwag mo kaming kalimutan. Maraming salamat, Merrimon Reyes.